Magandang gabi, Epsonistas! Maupay nga gabi, Tacloban City. Ika-20 ng Oktubre taong 2024. Kayo ay muling nakikinig sa aming programa na maghahatid ng makaganapan sa loob at labas ng universidad. Bibigyang boses sa ang pulso ng kabataan at tatalakayin ang iba't ibang isyu ng lipunan. Ako ang inyong boses sa katotohanan, Andres Topa. At ako naman ang inyong paboritong katsikahan, Diana Montajes. Ito ang ang 107.1 Weekast Weekend. Magandang gabi, Epsonistas! Magandang gabi sa ating listeners. Nagbabalik muli ang aming lingguhang programa, ang 107.1 Weekast Weekend. So ayan mga listeners, meron po tayong, kung nakikita po ninyo, meron po tayong bagong tagapaghatid ng mga balita natin. So kasama ko po ngayon ang partner, ang ating paboritong katsikahan, si Diana Rose Montajes. Ayan o, partner, salamat. At ako nga po, si Diana Montajes, at bagong sabak lamang sa pagiging anchor. At marahil nga sa ating mga listeners, familiar na yung voice ko sapagkat ako po ang inyong taga Chida Chi sa Trending Chika. Ayan. So ayan partner, kumusta nga pala yung kasi kasalukuyang midterm season ngayon ng ating campus. So kumusta nga ba yung midterms experience mo so far, partner? Ayan, partner, usapang midterms examination naman, no? Naantala yung midterms examination namin sapagkat parating na yung pinaka-inaabangan nating intrams. Ayan. So ayun na nga, same din sa akin, partner, yung mga instructors namin na nakapag-decide sila na i-move na lang muna yung midterms namin. So yung midterms namin is after pa ng intrams. Para namang dire-diretso na. Gayun pa man, panay study pa rin kami para syempre maging handa sa paparating na midterms exam. At kasi naman, mag-i-intrams na rin, partner. Oo, partner, tama. Sa bagay, tama nga naman. At usapang intrams nga, no? Puspusan na ang paghahanda ng ating mga atletang Epsonistas, Eagles, para sa paparating at pinaka-inaabangang Sports, Culture, and the Arts Festival. Ayan, partner. Kasi nga, isa rin akong atleta din, partner. Kasali ako sa basketball, Yes. yung category 3v3. So, grabe yung preparation namin, partner. Grabe yung mga training namin, yung mga scrimmage, mga drills, ginagawa namin. Para namang magawa namin yung performance namin at di namin ma-disappoint yung aming nirepresent na college at department. So, gusto lang namin na makapaglaro ng maganda, ma-perform namin yung pinaka-the best namin. Ikaw, partner, meron ka bang Ayan, partner nga, oo, tama. Kasali nga rin ako sa intrams at kung ikaw ay sports, ako naman ay e-sports kung tawagin. Ako po ang team captain ng Call of Duty at kami ang representative ng College of Education. Sabi ko na nga, partner, gamer ka pala. Ayan, hindi naman partner, medyo lang. Ayan, so dapat naman isipin natin niya, at the end of the day, yung mga pinagsalihan natin ng mga sports, e-sports, o kahit anong event na yan, dapat at the end of the day, i-enjoy lang natin Yes, yung oo, Sports, tama Culture, ka and the dyan, Arts partner. Festival. Kasi nga, yan yung pinaka-purpose ng event na to. Magkaroon tayo ng sportsmanship, camaraderie, tsaka Yes. enjoy lang talaga natin. Ganyan pa man, narito ang ratsada ng mga maiinit na mga balita sa linggong ito. DYW. Epsonistas, puspusan na ang paghahanda sa nalalapit na Sports, Culture, and the Arts Festival. EVSU qualifiers ng DOST Junior Level Science Scholarship Program na itala. Department of Human Settlements and Urban Development itinakda ang rehabilitasyon ng mga Yolanda Housing Villages sa Tacloban. 66 na senatorial candidates pasok na sa listahan. Mga kandidato ng iba't ibang partido naghahanda na. At Victoria's Secret Fashion Show na grand comeback sa New York matapos ang hiatus. DYW. Para sa detalye, puspusan na ang paghahandang ginagawa ng mga atleta ng Eastern Visayas State University para sa nalalapit na Sports, Culture, and the Arts Festival. Ito ay gaganapin sa ika-20 hanggang sa ika-15 ng Oktubre.
Ang buong detalye, ibabalita ni Ashley Beto. Puspusan na ang paghahandang ginagawa ng mga atleta ng Eastern Visayas State University para sa nalalapit na Sports, Culture and the Arts Festival. Ito ay gaganapin sa ika-20 hanggang ika-15 ng Oktubre. Ang nasabing aktibidad ay taunang ipinagdiriwang sa universidad bilang pagkilala sa husay at talento ng EVSUnistas sa larangan ng palakasan at sining. Isa sa mga inaabangang kaganapan ay ang tagisan ng mga atleta ng bawat kolehiyo sa iba't ibang paligsahan. Kabilang dito ang basketball, volleyball at badminton na ilan lamang sa mga palakasang gaganapin. Sa kasalukuyan, ang mga estudyante ay nakikilahok sa tryouts ng kani-kanilang sports habang ang ilan ay patuloy na nag-iensayo bilang preparasyon sa nalalapit na palakasan. Samantala, ibinahagi ni Leila Marie Colinares ng BSED Math at Mario Tapak ng BSF ang kanilang mga paghahanda, kabilang din ang kanilang mga inaasahan sa nalalapit na aktibidad. So far, an amon preparation or an akon, nag-training po kami physically tapos individually para ma-maintain an amon skills this coming entrance. Tapos expectation po namon is ma-maintain namon an amon pagka first runner-up or mag-champion po this coming entrance. So, an amon po naging preparation as a basketball woman, an akong sport. Ang naging preparation po namon, since kauna namon na magkakamay the intrams sa September. So, nagtikang-tikang na po kami adto pag training po every Saturday, and if may vacant, nagte-training po kami every 4 to 5 p.m. po. Tapos, expectation namon niya na since we are the defending champion, gihap namon namon pagiging champion po. Papadayon na po namin sa kasta. Sa pagdiriwang ng Sports, Culture and the Arts Festival, inaasahan na makikilahok hindi lamang ang mga atleta at performers, kundi ang buong komunidad ng universidad, kung saan ang pagdiriwang ay mapupuno ng diwa ng kasiyahan, pagkakaisa at kapatiran. Ako ang inyong Wecaster, Ashley Janelle Beto, titindig para sa bayan. DYW. Maraming salamat, Ashley. Samantala, mahigit 10 estudyante mula sa iba't ibang college program ng EVSU ang pumasa sa 2024 Junior Level Science Scholarship o JLSS program ng Department of Science and Technology, Science Education Institution nitong Lunes, ika-14 ng Oktubre. Para sa detalye, ibabalita ni Brent Despe. Mahigit 10 estudyante mula sa iba't ibang college program ng EVSU ang pumasa sa 2024 Junior Level Science Scholarship o JLSS program ng Department of Science and Technology, Science Education Institution nitong Lunes, ika-14 ng Oktubre. Ang mga qualifiers ay kabilang sa mahigit 100 scholarship grantees mula sa Rio ng Silangang Visayas at bahagi ng mahigit 2,000 estudyanteng napili sa buong bansa. Ilan sa mga tinaguriang scholar ng agham ng universidad ay nagmula sa mga programang tulad ng BS in Architecture, BS in Chemistry, BS in Electronics Engineering, BS in Civil Engineering, BS in Information Technology, BS in Electrical Engineering at BS in Statistics. Matatandaan na ang mga naging aplikante ng JLSS program ay dumaan sa masusing pagsusuri na kinabibilangan ng mga akademikong marka, pagsusulit at mga rekomendasyon mula sa kanilang mga guro. Ang mga napiling scholar ay makikinabang sa mga benepisyo tulad ng buwanang stipend, educational assistance at mga pagkakataong makilahok sa mga seminar at workshop sa larangan ng agham at teknolohiya. Ang JLSS ay patuloy na magbibigay suporta sa mga estudyanteng nagpakita ng mataas na kakayahan sa larangan ng agham at teknolohiya at layuning palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga kabataan sa mga disiplina ng science, technology, engineering, and mathematics. Ako ang inyong Wecaster Brent Jovides, titindig para sa bayan. DYW. Maraming salamat, Brent. Samantala, kamakailan ay inanunsyo ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pagtakda nito ng rehabilitasyon sa mga Yolanda Housing Villages sa Tacloban. Tinutukan ng balitang yan ni Nicole Ladrera.
Kamakailan ay inanunsyo ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pagtakda nito ng rehabilitasyon sa mga Yolanda Housing Villages sa Tacloban. Ayon kay DHSUD Region 8 Director Michael Victor Tezon, nilagdaan ng ahensya ang isang Memorandum of Agreement sa National Housing Authority at pamahalang lungsod para simulan ang rehabilitation efforts sa mga housing subdivisions na napektuhan ng bagyong Yolanda. Paliwanag ni Tezon, nagsumiti ang pamahalaang lungsod ng mga panukalang rehabilitasyon na tinukoy ang 17 Homeowners Association na binuo ng NHA sa mga resettlement communities. Ang mga proyekto ay mula sa pagtatayo at pagdedeclogging ng mga drainage system, pag-aayos ng kalsada at rehabilitasyon ng mga sira na unit ng pabahay. Binanggit niya na habang ang DHSUD ay naglaan ng pondo para sa rehabilitasyon, ang aktual na budget ay nananatiling pinal dahil ang mga bagong issue ay patuloy na lumilitaw. Ani ni Tezon, ang pamahalaang lungsod ng Tacloban ay nasa proseso pa rin ng pagpili ng mga kontratista na magsasagawa. At kapag nasimulan na ang plano ng konstruksyon, ay ito ay magtutuloy-tuloy hanggang sa makumpleto ang proyekto. Ang programa ng Administrasyong Marcos, ang 4PH ng DHSUD, ay naglalayong magtayo ng 1 milyong housing units bawat taon hanggang matapos ang termino ni Marcos sa 2028. Ako, ang inyong Wecaster Carl Nico Ladrera, titindig para sa bayan. DYW. Maraming salamat, Nicole. Samantala, naglabas na ng partial list of senatorial candidates ang Commission on Election nitong Huwebes, 17 ng Oktubre, kung saan 66 na kandidato mula sa mahigit 100 na nag-file ng Certificate of Candidacy ang nakapasok. Ibabalita ni Eman Lutierio. Naglabas na ng partial list of senatorial candidates ang Commission on Election nitong Huwebes, 17 ng Oktubre, kung saan 66 na kandidato mula sa 184 na nag-file ng Certificate of Candidacy ang nakapasok. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, patuloy pa ring biniberipika ng COMELEC ang mga natitirang mga aplikante upang mapatunayan na hindi sila makukonsidera na nuisance o panggulo lamang para sa darating na eleksyon. Samantala, maugong na rin ang napipintong bakbakan ng mga senatorial aspirants. Kasama sa initial list ang 11 senatorial hopefuls ng Marcos administration na alyansa para sa bagong Pilipinas na kinakatawanan ni Senator Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla, Francis Tolentino at former Senators Tito Soto, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, House Deputy Speaker Camille Villar at CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Makati Mayor Abby Binay at former Interior Secretary Benhur Abalos. Ilang mga kaalyado rin ng dating Presidente Rodrigo Duterte ang nakapasok sa listahan, sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Kwalipikado rin para sa senatorial run ang kasalukuyang nakadetining KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Ilang mga popular na personalidad rin ang nakasama sa listahan. Isa dito ay ang TV host na si Willie Revillame, Front Row CEO Sam Versosa at ang aktor na si Philip Salvador. Patuloy naman ang pagpapaalala ng COMELEC na kilatising mabuti ang mga kandidatong iboboto at i-report agad sa kinauukulan ang anumang masasaksihang anomalya sa darating na midterms election. Ako ang inyong Wecaster, Eman Lutierio, titindig para sa bayan. DYW. Maraming salamat, Eman. Para naman sa Showbiz Chika, glamorous, iconic, and fierce. Yan ang ilan lamang sa paglalarawan sa grand return ng Victoria's Secret Fashion Show nitong Miyerkules, 16 ng Oktubre sa New York matapos ang 6 na taon nitong hiatus. Nagtampok ang palabas sa ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng pagbumodelo, kasama sina Gigi Hadid, Bella Hadid, Irina Shayk at marami pang iba. Natuklasan din ang comeback ng sikat ng Brazilian model na si Adriana Lima sa Victoria's Secret Fashion Show matapos ang kanyang pagretiro at ni Tyra Banks sa parehong catwalk pagkatapos ng halos 20 taon.
Para sa kauna-unahang pagkakataon, nagtampok ang fashion show ng isang all-woman lineup ng mga performers. Umawit ang South African artist na si Tyla, ang miyembro ng Blackpink at solo artist na si Lisa, at ang American music icon na si Cher na nagpa-perform ng kanilang mga hit song sa runway. Talaga nga namang make me sweat, make me hotter ang atake ng Victoria's Secret comeback. Samantala, umaasa naman ang mga taga-subaybay sa pagbabalik nito bilang taunang fashion event. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa loob at labas ng universidad. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo para sa mga balitang dapat na malaman mo. Edsunista, makibahagi at makialam sa mga kaganapan sa ating universidad na sumasalamin sa ating lipunan. Ako ang inyong boses sa katotohanan, Andres Topa. At ako naman ang inyong paboritong katsikahan, Diana Montajes. Ito ang 107.1 Weekest Weekend. Titindig para sa bayan.